Hindi lahat ng tao sa buhay natin ay palaging sasang-ayon sa ating ginagawa at sinasabi, kahit na ang mga ito ay tama at mabuti. Hindi sana ito makahadlang sa ating pagpapakabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan habang si Jesus ay nagtuturo, may mga pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon upang siya'y magpagaling ng mga may sakit. Dumating ang ilang lalaking may dalang isang paralitiko na nakaratay sa higaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ni Jesus. Ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan." Pagkarinig dito'y nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Palibhasa'y alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at lumakad?" Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Agad namang tumayo ang lalaki at sa harap ng lahat ay binuhat niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas ang mga naroon at nagpuri sila sa Diyos. Sa pagkamangha ay sinabi nila, "Nakakita tayo ngayon ng mga kahanga-hangang bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay contradiction. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection ngayong araw nito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries, nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y nakaranas na ng mga contradiction sa buhay? May mga tao na naniniwala sa iyo, meron din naman mga taong ayaw maniwala sa iyo. May mga taong nagmamahal sa iyo, may mga hindi rin nagmamahal sa iyo. May mga taong sumusuporta sa ginagawa mo at meron din naman mga taong kontrabida sa buhay mo. Ito'y tila ba mga contradiction sa ating buhay. At ito, ako'y sigurado na lahat tayo ay nakakaranas ng ganito. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi exempted sa realidad na ganito ng ating buhay. He himself faced contradiction sa buhay. May mga taong kumukontra sa Kanya, sa Kanyang tinuturo, sa Kanyang ginagawa, lalong-lalo na ang mga pariseyo at mga eskriba, mga dalubhasa ng batas, who are always criticizing Jesus, who are always watching the moves, the activities of Jesus, at naghahanap ng ipaparatang laban sa Kanya upang siya'y maipapatay. Ito yung nakakalungkot na realidad, no? And sometimes it is also true sa ating pang-araw-araw na buhay that there are people na para bang laging nagmamatiyag sa atin at naghihintay na tayo magkamali. Subalit sa kabilang banda,
meron din naman mga taong naniniwala at sumusuporta sa atin. Makita natin yung mga lalaki rito na malalim ang kanilang pananampalataya na yung kanilang kaibigang paralitiko ay mapapagaling ni Jesus. Jesus was the last resort of these good friends. Kaya dinala nila ang kanilang kaibigan kay Jesus out of their faith. At ito yung inaffirm ni Jesus in the gospel. Siya natuwa dahil sa laki ng kanilang pananampalataya. At makita natin yung pananampalatayang yun ay creative. Di nila mailapit si Jesus dahil sa dami ng tao. Ano ginawa nila? Abay umakyat sa bubong ng bahay, binakbak yung bubong at doon nila ibinaba yung kanilang kaibigan mismo sa harapan ni Jesus. Yung pananampalataya will lead us to loving because yung Diyos na ating sinasampalatayanan ang unang nagmalasakit, ang unang nagmahal. Makikita natin dito na yung pananampalataya ng mga lalaking ito made them charitable. And charity or love is creative. Kaya nga maparaan itong mga kalalakihang ito at nailapit nila kay Jesus ang kanilang kaibigan. It is the faith that made them do that. Pero ang nakakalungkot on the other side of the story, itong mga Pariseo at mga Eskriba na yung bang walang natutunan, walang nakitang mabuti. At sa halip ay hinahanapan nila ng butas ng ikasisira ang Panginoon. Kaya nga kahit anong ganda ng pangaral, kahit anong ganda ng sinasabi ni Jesus at ng kanyang ginagawa, kahit na yung mga miracles na kanyang ginagawa, these Pharisees and scribes were not amazed. Why? Because they don't believe in Jesus. Hindi sila nananampalataya, hindi sila naniniwala kay Jesus. At ang tinitingnan lang nila ay kanilang sarili. There are different contradictions mga kapatid na posibleng maranasan din natin sa ating buhay. Pero sana, yung mga kumukontra sa ating mga magaganda at mabubuting adhikain, yung mga hindi sumusuporta, na hindi na nga sumusuporta, naninira pa, o hindi na nga sumusuporta, ay pahihinain pa yung loob mo. Realidad ito. Pero sana itong hindi magandang realidad, itong mga kontrabida sa buhay natin, tao man yan o sitwasyon, mga pangyayari, ay hindi sana makapag-discourage sa atin. Hindi sana tuluyang makapagpahina ng loob natin para gawin kung ano yung alam nating nararapat, kung ano yung misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Gawin pa rin natin yung pagpapakabuti kahit minsan mahirap maging mabuti dahil sa mga taong nasa paligid natin ay hindi mabubuti. Magpakabuti pa rin. Magpakatotoo pa rin kahit na yung paligid natin ay namumuhay na sa kasinungalingan. Let us still uphold to the truth. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa ating gospel. Ito yung nakakalungkot, no? Dahil itong mga Pharisees and scribes were incorrigible. Hindi sila handa at hindi sila bukas para matuto, para ma-amaze sa pananampalataya at sa ginagawa ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, napakahalaga po nito sa buhay natin. Pero hindi lang po tayo nakakaranas ng may kumukontra sa atin o may nag-a-agree, sumusuporta sa atin. Sometimes, magandang tingnan natin yung ating sarili. If you are going to put yourself in that story, nasaan ka kaya? Isa ka kaya doon sa mga kaibigan na may malalim na pananampalataya kay Jesus? O isa ka sa mga Pariseo? Isa ka sa mga Eskriba na kontrabida sa mga tao sa buhay mo? It's either tayo yung kinokontra o tayo yung kumukontra. It's either tayo yung sumusuporta at naniniwala o tayo yung pinapaniwalaan at sinusuportahan ng iba. Mga kapatid, napakaganda ng ating gospel today. At hinahamon tayo ng ating Panginoong Jesus na sa kabila ng lahat ng mga contradiction sa buhay natin, sana magsumikap tayo na manindigan sa tama, sa mabuti at sa totoo.
At ito yung kalooban ng Diyos. To stand with the truth. To stand with what is good, what is kind. Mga kapatid, hilingin natin itong biyayang ito na tayo matutong manindigan sa kabila ng lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, patatagin mo kami sa aming paninindigan sa buhay, lalong-lalo na sa paninindigan sa katotohanan, katarungan, kabutihan. Lahat ng ito'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.